So, good morning everyone. I hope you are all doing fine. And before we proceed in our first topic for the finals, portal method, papiwan ko lang kayo ulit sa kung hanggang saan na tayo at kung ano na yung mga natapos natin. So, unahin natin dito sa sa screen nyo. Structural analysis is the prediction of the performance of a given structure under prescribed loads and or other external effects such as support movements and temperature changes. So, sa structural analysis natin, kinuha ko lang to sa book niya. So, meron tayong analysis of determinate structures and then the other one is analysis of indeterminate structures. Sa determinate structures is naturuan ko kayo kung paano ang pagkuha ng stability and determinacy of certain structures. Okay? So, meron tayo nun ng meron tayong for frames, meron tayong for trusses. Okay? So, after that, tinuro ko ang sumunod, area moment, double integration, superposition. Itong conjugate, hindi ko na to tinuro, pero it is quick learning if ever gusto nyo siyang matutunan. Go lang. Kaya sinama ko siya dito sa ating presentation. And then the next one, pumunta tayo ng analysis of indeterminate structures netong semifinals natin. Tinuro ko naman dito yung ating 3-moment diffusion and moment diffusion method. Okay? Now, dahil finals na, punta na tayo sa frames naman. Punta tayong frames. Kasi parang napahapiwan ko naman na kayo dito sa 3-moment and moment distribution method. Hinahanap natin dito yung mga moments given beams or frames. Okay? So, dito naman tayo sa approximate analysis of frames. Meron tayong different topics dito. Pero ang nilagay ko lang will be the portal method and the cantilever method. And actually, baka hindi na natin matapik itong cantilever method. Magpo-focus na lang muna tayo sa portal method. And then after that is bibigyan ko kayo ng introduction about influence lines. Okay? So, next, analysis of indeterminate structures. Ayan, pakibasa na lang ito. Punta tayo dito sa di ko na napalitan ito. Okay? So, dito tayo sa approximate analysis. The internal forces are estimated by making certain assumptions about the deformations and or the distributions of forces between the members of structures, thereby avoiding the necessity of computing deflections. Okay? So, the primary reason in using approximate analysis in structural engineering is to quickly or efficiently estimate the internal forces and moments in an indeterminate structures. So, particularly, itong approximate analysis na to is ginagawa or ina-analyze during the preliminary design kapag nagde-design tayo ng isang structure before ito mapuntang construction phase. Okay? So, ano pa ba? Wala naman na masyado. So, yun lang. So, approximate analysis are further divided into the following topics. So, sabi ko nga, meron pa tong ibang topics pero hindi ko na sinama. So, the first one actually is the analysis of vertical loads. And then the second one is the analysis of lateral loads. So, yung portal method na ituturo ko ngayon is under siya ng analysis of lateral loads. Okay? So, proceed tayo. Ito, okay, pakibasa na lang. Dito na agad tayo. Portal method. So, the portal method was initially developed by A. Smith in 1915 and is generally considered to be appropriate for the approximate analysis of relatively low building frames. Okay? So, low building frames lang ito. Anong ibig sabihin ng low building frames? These are low-rise building. So, ewan ko kung na-topic na ito or nasabi sa inyong mga other subjects na kapag sinabing low-rise,
these are buildings with typically 1 to 4 o 1 to 4 stories na palapag. Okay, pag sinabi namang high rise, it is around, sabihin natin mga around 13 stories or more. Okay, so itong mga to is makikita nyo na lang talaga kadalasan sa Manila. And then meron din tayong tinatawag na mga mid-rise buildings, so they are typically 5 to 12 stories. So common range lang itong mga to. And then before we proceed to assumptions, isingit ko lang ito kasi hindi ko siya naisingit nung ginagawa ko tong presentation. Ayan. Dito, i-zoom in ko dito sa ating figure. This is from your book, Structural Analysis, Aslam Kasimali. Okay? So, kung makikita nyo dito, meron tayong tatlong figures. So, dito sa tatlong figures na to, ma-check nyo na pinakita ang ating plan or layouts ng isang typical na low-rise building. Okay? So, typically, ganito ang itsura niya. Hindi na syempre nilagyan niya ng mga dimensions para maipakita lang kung saan siya. Okay? So, this plan or top view ng isang plano, okay? Makikita nyo dyan na meron tayong tatlo. Meron tayong girders, meron tayong floor beams, and meron tayong columns. So, yung ating girders is itong mga blue parts na yan. Ayan, okay? And then, makikita nyo rin dyan na ito yung mga floor beams natin. Para ma-visualize nyo lang. Kasi, pagdating sa example is, hindi na to masyadong i-explain. Direkta na agad siya sa line diagram niya. Okay? So, pag makikita nyo naman dito, ang mga columns natin is, andito siya. Since top view siya, mukha lang siyang mga square dyan. Yan. So, ito lang siya. Of course, hanggang dito yan ha. Hindi ko lang kinampleto, pero hanggang doon yan. Hindi ko rin kinampleto yung floor beams. Okay? So, next one, i-check naman natin yung elevation part niya. Ayan. Siguro naman, nabivisualize nyo na to. Pero, syempre, hindi natin pwedeng laktawan. Okay? Dito naman sa ating elevation part. Okay? Makikita nyo dyan yung tatlong parte ulit ng ating isang typical na low-rise building. Pakita ko lang yung columns natin na orange yung ginamit natin kanina. So, ito siya. Ito na siya. Yan na yung mga columns natin. Of course, the girders are always the blue ones. And then, yung ating floor beams, makikita nyo na siya dito. Ayan. Dito na siya makikita. Itong mga square na kulay red. Okay? So, sa line diagram niya naman, ganito naman yung itsura niya. Ayan. Ito yung kadalasang nakikita nyo na kapag nagdo-drawing ako sa board at nagpapakita ako or nagdo-drawing ako ng mga frames. Okay? Ito na siya. Ay, bakit ganun? Oops. Yan. Yan na yung papakita ko lang. And then, ilalagay lang natin dito, fixed supports. Ayan. Ganyan. Ganyan yung makikita nyo lang sa ating mga problems dito. Okay? So, ayan. Punta ulit tayo. Balik tayo doon sa bago dito. Ayan. So, assumptions. In solving portal method, you need assumptions. Okay? So, first assumption, point of inflection or the zero moment is located at mid-height of each column. So, sa center, mid-height. Okay? Nasa gitna. And then, next one, number 2. Assumption number 2. Point of inflection or the zero moment is located at the center of each beam. Okay? Pwedeng beam, pwede ring girder. Depende naman kung saan ka nakatingin eh. Okay? Next one will be
the horizontal shear is divided among all the columns. Okay. So, parang paghahatian nila yung horizontal load natin. Paghahatian ng bawat columns. Kaso, here's the catch. Makikita nyo dyan, each interior column takes twice the shear carried by the exterior column. So, balik tayo ulit doon sa figure. Ayan. Balikan natin. Dito tayo sa may line diagram natin. Okay. So, sa ating line diagram, makikita nyo dyan. Sabi doon sa assumption, the interior column takes twice as much as the exterior column. So, ibig sabihin, if I have 1V, isang V lang, makita yung 1, V, or shear, 1 shear, sa ating exterior column, 1 shear again here. Ibig sabihin, dito sa interior column natin, 2V na yan. Okay? So, V, 2V, V. V, 2V, V. So, ganyan lang. Ibig sabihin, say for example, if I have 10 kilonewton horizontal shear dyan, or horizontal load due to wind load, due to earthquake load. So, kapag sinabi namang horizontal forces, diba, yun lang naman yun kapag in real life. Okay? So, yung 10 kilonewton, of course, paghahatian ng tatlong columns. And since V, 2V, and Vn, divided by 4V. Okay? So, ibig sabihin, in every column, there must be, ilan ba yan? Natin. 10 divided by 4. Ayan. So, 2.5. 2.5. So, sa exterior column, there will be 2.5 kilonewton shear. Okay? And then, in the interior column, meron tayong 5 kilonewton shear. Okay? So, ganun lang yan. So, punta na ulit tayo. Dito na. Dito na. Sa steps. Okay. Sinimplify ko na lang yung steps kasi dun sa book na reference natin. Ang haba. Pag binasa nyo yun, baka malito-lito pa kayo. So, ito na lang siya. Yun lang din naman yun yung sinasabi niya. Pinahaba niya lang. Kasi in-explain niya, of course. Since ako naman, in-explain ko to verbally. Ayan, naka-record naman siya. Pwede ko naman nang sabihin dito. Okay? So, the steps will be, first one, solve for column shear. Actually, yun yung ginawa natin kanina. Ito yun. Okay? Then, the next one, solve for column moment. Mamaya, bibigyan naman tayo ng example. Next will be girder moment, girder shear, and then column axial force. Okay? Itong mga to naman is, depende sa problem. Okay? Ito, ipapakita ko lang kung paano mag-analyze ng isang buong low-rise building. Pero pagdating kasi sa problems na ibibigay ko sa quizzes nyo, exams nyo, magbibigay lang ako, sasabihin ko, okay, what will be the value of the axial force in column A? Ganun lang. So, isa lang, hanapin nyo yung answer dun sa ginawa nyong analysis ng buong low-rise building. So, ganun tayo ha. So, limitations, nandito naman na siya. It is only useful for low-rise building, and then this method is unsuitable for building frames having different number of bays at different floors. Okay? So, wag nyo na masyadong pansinin ito since portal method lang na lahat ng ating gagawin. Okay?